Hello guys, start na natin tong pag-review ng ating Montero Sport, no? Walk around natin siya today. Okay, so nag-try kasi ako mag-record kanina sa phone, hindi siya makuha. But then try natin i-walk around to gamit yung GoPro. So ayan guys, medyo matagal-tagal na rin sa atin tong Montero Sport, no? Wala pa rin naman siyang pinabago when it comes to performance. Malakas pa rin ang hatak niya guys, no? Ang trademark talaga ni Montero Sport yung power niya. So bakit mo pipiliin tong sasakyan na to, no? For me, may kanya-kanya naman tayong hinahanap sa sasakyan. But then si Montero Sport kasi nasa kanya na almost yung hinahanap ng isang typical na family. 7-seater, may power, matipid sa diesel, madaling i-maintain, especially manual transmission, no? Ang Montero Sport ngayon guys, parang medyo marami ring critic, no? Sinasabi nila na mura lang yan, sinasabi nila na mga 0 DP lang naman yan. But then guys, like in my past video, no? So decision din naman yan kung anong kukunin mo, kung cash ba or kung kukunin mo ng hulugan yan. Same lang yan guys, no? So for me, i-review natin to, no? As in gamit natin siya for almost 1 year and 3 months. So far wala naman akong makitang flaw, no? When it comes sa engine, yun lang, yung nagkaroon ako ng ABS service required. Ang medyo ano lang dito guys, so kung makikita nyo yung mga watermark, no? Although napag-graphene natin siya before, ang ano ko lang is yung mga watermark, yun ang yung kasama sa i-maintain mo. And sa mga nagtatanong, no, kung may plano ba tayo magpalit pa ng gulong, well, as of now guys, wala pa. Kasi syempre, una, sayang yung gulong. Kung talagang need mo naman talaga, let's say i-off-road to, parang di naman siya talaga pang off-road kasi 4x2 lang siya. Pero like nga ng sinabi ko guys, yung pag-maintain nito, depende sa'yo kung sa mga past video natin ang pinakita natin kung sa kasa ba natin siya dinadala. Ang importante lang kasi maintain mo yung sasakyan nang hindi nako-compromise yung mismong sasakyan mo, no? Let's say change oil lang yung habol mo, hindi mo masabi kung change oil na talaga yung gagawin mo guys, no? Kasi nga syempre pati lahat yan i-check yan, yung preno, yung ano, depende na lang kung ano yung budget mo, no? For me, basta i-maintain mo yung kotse, okay na yun. 2 times a year, no? Importante i-maintain mo siya. Kasi kung hindi mo i-maintain, kahit anong tibay ng sasakyan, wala rin pupuntahan, no? Kumbaga wala rin sense yung pag-maintain mo kung wala kang gagawin for the year. Let's say nakatenga lang siya, hindi ka nagamit, you need to maintain it pa rin. Guys, ano bang gusto ko dito? So ito lang naman nung hinahanap na sa video na to, no? Una guys, yung ground clearance. Makikita mo, ang laki ng ground clearance yan guys, no? From small car to SUV, ang laki na agad ng G-Nump. Second, yung comfort niya. Ito guys, kung makikita nyo to, ayan, naka ano siya guys, naka coil spring, no? Hindi siya naka lip spring. So hindi naman lahat ng ano is naka ganyan ng system, pero yung suspension niya, kumpara mo sa ibang ano, malambot talaga siya guys. Kahit nasabi mong puno, yung comfort same lang yung comfort. Yung dealer ko kasi free na lang to, yung mga ganyan free na rin yan, no? Nakikita naman yan guys, makikita yan sa ano, sa mga promo na nagbebenta ng Mitsubishi, especially yung Peak Motors. So ayan. Second, so guys, isa rin to sa ano, no, sa good points na itong Montero Sport, yung steering wheel.
no, 3 spoke siya. Tapos lahat, no, good to touch siya, no, pag ginawa ko mo leather. Then nalalaman mo naman din talaga na premium kasi may mga touch of leather siya, no. Hindi naman lahat is hard plastic, no. Isa yan sa nagustuhan natin. Yung instrument cluster niya, guys, pag nakita mo to, ito actually wired yung gamit ko, no, pero planning tayo magpalit ng wireless. Hindi pa dumarating order natin as of now. Gawa na lang natin ng separate review yun, guys. Automatic climate control yung aircon, guys, no. Sa iba, I think sa Fortuner na base nila, ano pa yan, guys, naka-knob pa yan. So isa yan sa mga good points natin. So punta naman tayo sa mga hindi natin nagustuhan. Yung hindi lang natin medyo nagustuhan dito, guys, kung makikita nyo to, kasi 6 speakers to supposedly, pero I think sa mga variant yun na ano, no, na GLS and up. So yun, 4 speaker lang to, guys, yung GLX. Isa lang yun sa hindi natin nagustuhan. Then fabric, so kasi may pre kasing leather yung dealer natin, no. Shoutout sa RJ Galia, very recommended yan, guys, dyan sa Mitsubishi Peak Motor sa Bad Santos, no. So kontakin nyo siya, wala siyang vlog, but then, guys, honest kausap yan. So lahat ng sinabi niya sa inyo, actual yung makukuha yun, guys. So isa, guys, hindi ko nagustuhan is in case, no, kasi yung sa Wigo ko before, ganun din yung naging problem. So kung nakikita nyo to, guys, nagkakaawang siya, oh. So plano ko pa ipatak in to. Mura lang naman yun, guys, pag pinatak in mo. Pero syempre SUV, no, nisip mo na dapat solid yun. But then, guys, nagwe-wear and tear naman lahat ng gamit, no. So yun, yung previous ko binutas kasi to, guys, no. Sa mga may ganito, alam niyo yung dilemma ng ganito, guys. So yung mga nakamonti dyan, yung pinagbutasan yan sa loob, nagkakalawang, guys. Gawa natin ng video paano natin may maintain yun or matatanggal yung problem na yun. Yun lang naman so far ang nakikita kong flow nito. So far so good talaga, guys. Napaka sarap dalhin. Wala kang iisipin, no. Family mo, alam mong may ahon mo, let's say sa Baguio or ano, ang dali lang niyang gamitin, guys, no. I think kung marunong mag-manual, like yung sister ko, marunong mag-manual na sasakyan, kaya niyang dalhin to, guys, kasi yung kanya is XLT na manual na Ford, eh. So I think kung sino man yung gagamit ng ganito, guys, ganun din yung magiging feeling. So guys, gawan ko na lang ng conclusion, no. So yung video na to is short lang naman, hindi natin brief na i-discuss lahat, guys, no. So yung mga good points nito, marami naman, guys, no. Like meron na siyang cruise control, no, although manual siya, pero cruise control, guys. Kahit nga yung expander na GLX, alam ko meron na rin cruise control yun. So napaka generous talaga ni Mitsubishi, guys. So Toyota fanboy ka, from galing din kami Toyota. Marami nagsasabi na masyado ko daw na preparation Toyota, but then, guys, kasi na-experience ko lang din magkaroon ng Toyota. So ang pag-maintain, so wala nang usapan doon. Basta i-maintain mo yung kotse mo, okay yan, no. So kasi wala naman makakapagsabi na although nasa kasa ka or ano is 100% wala na magiging problem yung auto. So sa mga nanonood, no, kung gusto niyo ng ganitong video na nagpi-POV tayo, na hindi driving, nagwo-walk around, hit like lang kayo, guys, and gumawa pa tayo ng maraming video. Tsaka try lang natin yung mga montage natin, no. Sa mga OFW na kababayan namin, mga sir, mga kuyang, mga kuya, salamat sa panonood. Ingat po kayo, no. Salamat sa panonood. Nagiging libangan nyo na, no, lalo pag nagdadrive tayo sa Maynila. So tuloy-tuloy lang natin yan. Medyo busy kasi ngayon, may baby kami, and medyo busy din yung work, lalo bare months din ngayon, no. So pag may time, upload lang tayo ng upload, guys. So salamat sa panonood. Abang lang kayo, no, magre-review din tayo ng other video. Salamat, guys, and umiyak yung baby namin, kaya I see you on the next one. Thank you.